Wala pa po akong nakita talaga na nagkaroon pong ganun, ano? Pero marami po talaga yung automatic nagpapanik. Siyempre po, medyo iba sa kanila. Opo, marami pong ganyan. Marami pong mga video, marami pong mga pag-aaral na ganyan. Na, sa Prague nga po, may mga isinagawa po sila, no? Na mga ganyang pag-aaral, ganun din po sa Israel. Kaya po meron pong mga medicinal cannabis po ngayon na tinatanggal po yung panic, tinatanggal po yung minsan meron po dyan yung anxious ka, yung mga paranoia, meron po sila ngayon na tinatanggal na po nila yung mga effects na yun. Pati nga po yung namumula yung mata. Kaya po, Ginoong Pangulo, pag kinumpare po natin ang cannabis, yung medical cannabis, doon po sa recreational marijuana, malayo po talaga. Napakalayo po. Kasi yung pong medical cannabis, naaalis na po nila kahit yung pamumulan ng mata. Ano na po yan? Nandun na po sa development na yan. Pero yung recreational marijuana po, talagang marumi yan. Hindi po talaga... Wala sa usapan yan. Wala dito sa bill natin. Opo. Opo. Pero, tapos ang medical use lang tayo ng cannabis and cannabis extracts, and these are prescription-based drugs or Opo, medicines. opo. Okay. So hindi pa rin siya over the counter, basta kailangan doktor pa rin ang magbigay magbigay ng prescription o magrekomenda Tsaka ng po, gamot. dapat po, Ginoong Pangulo, yung pong doktor, nakapag-aral po siya ng patungkol po sa cannabis. Opo, hindi po basta doktor lang. Kailangan Nasa bill natin yun. Opo, nasa bill po natin. Saan mag-aaral si doktor para makakuha ng additional knowledge or experience? Katulad po nitong huli, nagpadala po kami ng doktor dito na galing po sa Amerika. Siya po ay si Shiksha Gallo. Nagsagawa po siya dito ng seminar. Siya po ay clinical pathologist at siya din po ang maraming clinical and scientific studies na ginawa po sa Amerika. So kung maging batas ito, Magpapapunta po tayo. Opo. Ng mga anong body yung mag-organize ng mga fora na ganyan? Opo, yung pong ating bill nandoon po, no? Ilan Opo, sa section 29. Ano mga? Section 29. 29. Ito po, basahin ko po, Ginoong Pangulo. Section 29, Training of Medical Cannabis Physicians, Pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals. The PMCA, the Philippine Medical Cannabis Authority, shall develop an appropriate training program for physicians, pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals on the following topics: D. Pharmacology of cannabis, contraindications, side effects, adverse reactions, overdose prevention, drug interaction, dosing, routes of administration, risk and benefits, warnings and precautions, abuse and dependence, and other related topics. Completion of the program shall be precondition for the physician, pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals as may be licensed to prescribe, dispense, and administer medical cannabis to qualified patients. Yes, meron pala tayong ginagawang o itatayong Philippine Medical Cannabis Authority. Opo. Yun po sana ang atin pong panukala. Ito po ay binasi po natin sa bansang Israel at sa akin po kasing palagay, yun po yung pinakamagandang model po, no? Sa usapin po ng sa lahat po ng klase ng usapin, ano? Sa pagtatanim, sa law enforcement, sa lahat na po. Pati po sa dispensary. Sila yung abuse po, na-anticipate natin yun? Opo. May kakuntsaba kang doktor, na best friend mo, kaibigan mo, pwede ba to maabuso, and then mayroon na ba tayo linagay na penalty to discourage abuse and misuse of prescription? Opo, sa section 25 po, sa Prohibited Acts, medyo mahaba po ito, Ginoong Pangulo. Pero nandito po lahat kung ano po yung mga po pwede nilang, halimbawa po, yung doktor ay dumiskarte po, malaki po ang kanyang pananagutan. Opo, malaki po ang kanya pong parusa. Opo.
Marami po Yan lang ito. naman, yan yung ating kinakatakutan na Mr. President kasi na baka madaan to sa pagiging barkada. Opo. Naintindihan po natin yun. Opo. Pero pwede pong palawakin po, Ginoong Pangulo, makapag-explain lang po ako. Sige po. Opo. Yung po sa usapin ng abuse, ito po naman ay yung natutunan ko lang po ito sa Prague. Maiksi lang po ito, Ginoong Pangulo. Kasi po sa kanila, ang kanila pong definisyon ng medical cannabis, pati po yung mga usapin na nag-aabuso nito, kasama po dun sa medical cannabis. Kasi po, ang kanila pong prinsipyo, imbis na yung kanilang yung nagda-drug abuse po, halimbawa, yung nag-recreational marijuana po, kung hahayaan nila na gumamit ito ng recreational na marijuana na marumi, na hindi alam kung saan galing, yung pong pasyente, ang tawag ko po sa na nagmamarijuana, pasyente po, yung pasyente po, ang kanyang kinukonsumo, magiging sakit pa. At kapag nagkasakit siya, Correct. problema pa ng Estado. Correct. So sa Prague po, ang kanila, pagka meron silang alam na itong taong ito, may problema sa ganun, ginagamot po nila sa pamamagitan po ng medical cannabis. Para po yung tao ay unti-unting magbago, unti-unting mawala doon sa pang-aabuso at malinis yung kanyang nakukuha. Kasi ang importante po dito, malinis. Ito pong medical cannabis kasi pharma grade po siya, pharma grade. With the permission of the Minority Leader, nais ko lang pong magtanong isang katanungan lang Apo. Senator Padilla. Sinabi niyo po yung recreational marijuana ay marumi. Opo. Paano niyo ho sinabi na bakit niyo po binanggit na marumi ang recreational marijuana? Opo, at yan din po ang mga unang naging katanungan ko po bago po ako nagpusta ng Israel at ng Prague. Kasi ako po ay tiga Cordillera. So alam ko po kung ano po yung recreational marijuana. Ito po kasi ay naitatanim lamang po ito sa bundok. Wala pong nagbabantay. Ito po ay may mga tinatawag po nating mga insekto, may amag, lahat na po ng klase. Tapos yung po, pagka nakonsumo po yun ng tao, yung kinonsumo mo ay hindi po yung malinis. Katulad po, halimbawa po naman, sa medical cannabis naman po, ito po ay nasa laboratorio. Ito po ay pinangangalagaan ng mga tinatawag po nating mga pharmacists. Ito po ay talagang control po, Wala pong amag, walang insekto, talaga pong napakalinis po. So saan nila kinukuha yung medical cannabis na yun? Kasi sinasabi niyong na-store, napakalinis. Opo, ano po yan sila na rin po ang gumagawa ng mga seed na yan. Ito po, katunayan po, ito po, ang medical cannabis po kasi isang malaki ng ekonomiya. Ito po sa buong mundo po, kung mapapansin niyo po, meron na po siyang economy. Actually, ilang bilyong piso po, ilang bilyong dolyares po itong economy na to. Kaya po yung mga seed po nito, meron po itong mga may-ari. Meron po, may mga exclusive na may-ari po itong mga seed na to. At ito pong mga seed na to, pinagsama-sama ng magagandang parte ng ibang plant. Okay. Opo. Okay, galing po ako rin nung nakaraang buwan sa Netherlands, sa Amsterdam, at nakita ko na talagang talamak, legal, yung kanilang pagbenta ng marijuana doon. Pati yung sa convenience store, pwede ka bumili. Kahit may biskwit o cookies na may laman na cannabis. Minsan meron mga nagro-rolyo ron na talagang iba talaga yung amoy na talagang legal ang pagbebenta ron sa Amsterdam. May tuturing niyo ba yan maruming marijuana? Marumi po at sobra. Bakit na-incorporate nila sa biskwit na isasalang nila sa biskwit Opo, yun? opo. Ibig sabihin yung binibenta nilang biskwit na may halong marijuana, marumi rin yun? Hindi naman po sa usapin ng marumi na ibig sabihin lang po, hindi lang po siya pharmaceutical grade. Kasi ang hinahabol po natin talaga dito, Ginoong Pangulo, pharmaceutical grade po talaga. Dumaan po talaga sa mga laboratorio talaga na talagang kalinisan po ang kanila pong number one
na talagang pinapatupad. So, do I Kasi po, ganoon Pangulo, yung sa Netherlands po, recreational din po yun eh. Talagang, ano po, hindi naman totoo po. naman. Opo. Pero yung nagtataka lang ako dahil yung iba sinasama sa brownies, sinasama nga sa cookies, sa biskwit. Eh kung kinonsume ng tao yon, ano mangyayari? Magiging high ba sila o Depende po. Kasi ang cannabis din po, iba't iba na rin po siya eh. Meron din, sigurado po, no, ma-high siya. Pero depende po dun sa kanyang, kasi ang medical cannabis may mga kategorya na po yan eh. Opo, meron pong tinatawag na sativa, may tinatawag na indica, may tinatawag po na hybrid. Ayan po yung hindi po naiintindihan nung mga ibang kababayan po natin na kapag sinabi po natin kasing medical, para din po itong talaga pong gamot talaga. nakatikim na ba ho kayo ng biskwit na may cannabis? Ano muna, di ba yan? I invoke my right for... Nirerespeto ko po ang Opo, baka makakontempt ako dito, ha? Thank you, Minority Leader. Maraming salamat po. Thank you. Pero yung mga tinanong po ng ating presiding officer, yung biscuit, brownies, these are recreational use of cannabis o marijuana. Bawal. Sa Pilipinas. Actually po, Ginoong Pangulo, yung nagiging recreational lamang po ito kasi hindi po controlled yung milligrams. Kasi ang kaibahan po talaga ng medical cannabis, meron po siyang medical doctor na pag-aaralan ka po kung gaano kataas yung milligrams o grams na ibibigay sa'yo. Yun po ang kaibahan. Yung po kasing mga nilalagay po sa, sabi nyo nga po, cookies o cake o yung mga yan, wala pong... Recreational po yan. Opo, Laruin natin, bawal yan. Opo, talagang amat na lang po yun. Kahit pumasa itong panukalang ito, we will never see na may big shop dyan, na may... Ay, bawal po. Bawal po. Yung recreational po, kahit hindi siya sinisigarilyo, hindi siya inismoke, bawal. Yung kasi recreational yun, okay? Opo. At saka ito po, medical cannabis, yung final product ay dapat FDA approved pa rin. Okay po. Basta klaro po lahat yun. Opo. Ang problema po, meron din po kami na research kasi na mga adverse side effects or mga dapat katakutan din natin na mga long-term effect na hindi ba to, kasi yung binanggit po nating sponsor na tinutulungan nila sa Prague yung mga na-addict sa marijuana, so therefore addictive siya. Hindi po. Di ba? So hindi ba nakakatakot yun? Ginagamit po siya to cure. Kasi halimbawa po, hindi lang po sa na-addict po, kung saan po na-addict, halimbawa na-addict po sa opium o sa mga sa opioid, sa alcohol, ay ito na po talaga yung kanilang pang-treatment. Okay, treatment to Kasi wala po siyang to stop Wala or po cure siyang- the addiction, the so-called. Opo, wala But po. was there also an addiction to marijuana use? Wala po akong sa akin pong sa akin pong matagal na pag-aaral ng patungkol sa cannabis. Wala pa po akong nakilala na masasabing naging addict sa cannabis. Sa alak po, marami akong nakita. Ang meaning ng addict talagang yung Talamak hindi po, na niya makontrol yung desire niya o nanginginig na siya, hindi na siya makapunction ng normal dahil kailangan niyang yun. makakonsumo. Opo. So, wala po kayong na-meet. Wala pa po ako. Or lahat ng na-meet yung nag-invoke ng right against self-incrimination. Ayun ba? Di po, karamihan po. Hindi naman po, Ginoong Pangulo, kahit po sa mga rehab po, kahit po sa mga rehabilitation center, hindi po kailanman naging issue ang marijuana. Ang laging issue is shabu, alak. Sige po, posible din ba, meron kasing may nagsasabi pwede rin dahil sa long-term use, maybe kahit recreational or kahit medicinal, pwede rin magkaroon ng cognitive impairment. Ibig sabihin nun yung siguro, mas madalas ka na makalimot,
yung memory mo nababawasan na, ano pa, yung alertness mo. Oh. Pwede pong mangyari din po talaga yun. Pwede din po. Sabi po ng mga experts natin dito, pwede daw pong mangyari yun. Okay. Pero kung ang isang medical cannabis patient po ay sumusunod sa doktor niya at ginagawa niya po lahat yung inuutos ng doktor niya, imposible pong magkaroon siya ng ganong diferensya. No? Apa. Yung mga pwede pong magkaroon ng ganon, yun po yung mga walang disiplina at hindi po sumunod sa doktor nila. Sige po, Mr. President. So, yun lang ang kailangan natin bantayan, yung abuse. I think, ilang bodies ang kailangan natin makreate para masiguro nating hindi maabuso yung sistema. So, we have already the PMCA, ano pa? Dito po sa ating pong panukala, sa ilalim po nung, isa lang po siya, Section 5, Philippine Medical Cannabis Authority. Pero siya po, under supervision din po siya ng DOH po. Parang sa Israel po, nung pumunta kami sa Israel, ang una pong sumalubong sa amin, yung Department of Health po nila, tsaka po kami pinakilala doon sa kanilang Cannabis Authority. Opo. Parang ganun din po, Ginoong Pangulo. Meron pa pong Medical Cannabis Advisory Committee. So, Opo. So, hindi ba tayo masyado ng magagastusan sa budget sa dami ng ating mga ginagawang mga institusyon para lang masiguro natin na hindi naabuso ang paggamit ng cannabis and cannabis extracts? Opo. Sa totoo lang po, aminin ko po sa inyo, Ginoong Pangulo, ako po ang naglalagay ng safeguard po dito. Dahil ayoko po talagang ito ay maabuso. At patungkol naman po sa kung ito po ay magdadagdag ng gastos, gusto ko pong ipaalam sa ating chairman at sa ating pong Ginoong Pangulo na ang cannabis po sa buong daigdig na nagbibigay po ng pahintulot sa medical cannabis, hindi po ito kailanman nagbigay ng additional na gastos sa gobyerno. Ito po ay nagbibigay pa ng tinatawag po nating return of investment. Ito po, nagkakaroon po ito ng ito po, katunayan po itong kapitbahay po natin na Thailand, kumikita na po dito, no? Talagang sila nga lang po ay recreational. Pero ngayon po, unti-unti silang bumabalik at pumupunta sa medical. Pero doon po sa huling report nila, ang laki po ng revenue ng medical cannabis. Ginamit niyo po ang Thailand as an example. So sa Thailand ngayon, allowed ang medical and recreational. Opo, pero umaatras na sila sa umaatras na po recreational. sila ng recreational. Hindi sila umaatras sa medical. Hindi po sila umaatras sa medical. Opo. Again, with the permission of the Minority Leader, Senator Padilla, ano ba yung mga sense ng karamihan ng mga doktor natin dito sa Pilipinas? Sila ba ay pumapayag dito sa medical cannabis o karamihan sa ating mga doktor ay hindi pumapayag? Wala po akong nakausap pa na doktor na hindi po siya naniwala sa aking sinasabi kapag nakausap ko na po. Yung mga hindi po natin nakakausap at hindi po nakakarating sa kanila, yung mga magagandang balita patungkol sa medical cannabis, talaga pong sarado. At lagi ko naman pong sinasabi sa kanila, Ginoong Pangulo, ganito lamang yan Pinapayagan natin yung fentanyl, pinapayagan nyo yung demerol, pinapayagan nyo lahat yung matitinding droga na yan, pero itong medical cannabis, ayaw yung payagan. Yun lang pong lagi kong sinasabi. Meron na ba ho kayong mga nakausap na doktor at nakumbinse na pumayag dito sa medical cannabis? Ay, marami na po. Ito pong nakaraan naming seminar, ilang doktor yun? 40 po. Nung nakaraan pong nag-seminar po dito, yung doktor po namin, na expert na galing po sa US, 40 po na doktor ang nag-seminar. At marami pa pong nag-a-apply. Sige, maraming salamat. Sige po, Mr. President, yun din yung tanong ko na si FDA ba, nagbigay ba ng position paper or
Hindi ba mahalaga ang position paper ni FDA or si PMA ba, Philippine Medical Association, and the other Opo. doctors associations, nagbigay ba ng mga position paper? Ang sa pagkakaalam kasi ng aking opisina, paghingian natin ng position paper ang mga medical doctors associations, negative. Opo. Tama po ba? Inaasahan po natin yun. Inaasahan Tama po. ba? Oo. Opo. Inaasahan po natin. Opo. Hindi ba mga dalubhasa din sila sa field ng effect of medicines to the patients? So, Ay, ako po'y gumagalang sa opinion po ng ating mga sinasabi niyo po yung Philippine Medical Association. Opo. Against sila, for the record. Opo, opo. Against. Meron pong iba, hati po hati. Ah, Hati. Yung pong patungkol po kanina, excuse lang po, 1 minute suspension lang po.